Dinig na dinig ko ang malakas na pagtibok ng aking puso habang naghihintay ng sagot ni Rafael. Nagulat na lang ako na bigla niya akong hilahin at yakapin ng mahigpit. Ibinao niya ang ulo sa leeg ko. Rafael, sabihin mo na sa akin dahil kanina pa akong... Lolo Miguel kept me in position. Correction, he promoted me. Bulong niya sa tenga ko. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Totoo ba iyon? Hindi binawi ni Lolo Miguel ang minan niya sa kanya? Talaga? Anong sabi ni Lolo Miguel? Sunod-sunod na tanong ko. Nagsimulang magtubig ang mga mata ko sa saya. Kahit papaano ay nabawasan ang pag-alala ko. Kumalas siya sa akin ng yakap. At nang magtama ang aming mga mata, noon ko na siguradong totoo ang sinasabi niya. Wala na doon ang lungkot na nakita ko kaninang umaga. Yes, Angela, ako na talaga ang mamamahala ng Milenya. Kahit ako ay nabigla, ang sabi ni Lolo Miguel, noon pa man ay hindi niya na kinukonsider na kanya ang Milenya. He said he trusted me. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko, this time dahil sa saya. Niyakap ko siyang muli at wala na akong pakialam kung nababasa ko ng luha ang kanyang suot. Huwag ka nang umiyak, pag-aalo niya sa akin. Masaya ako para sa'yo. Sa totoo lang, maghapon akong hindi makapagtrabaho. Iniisip kita at kung aalisin na nga ba sa'yo ang Milenya. Nasasaktan ako para sa'yo. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo yun. Wala na akong pakialam kahit pa naririnig ako nila Aning Neng at Jessica na noon ay nasa malapit lang sa amin. Namataan ko din si Larry at si Miss Rose na naroon pala sa likuran niya. I told you, magtiwala ka lang. Maayos din ang lahat. Masuyong bulong niya. Tumango ako. Maging ako ay nabuhayan ng pag-asa. Baka may pag-asa pang maayos namin lahat sa pamilya niya. Anong sabi ng parents mo? Nakakausap mo ba sila? Nag-aalang ang tanong ko. Hindi pa regarding this, but I'm sure Dad is aware of Lolo's decision. Imposibleng hindi niya malaman. Kung ganoon, siguro ay masaya na siyang tinatawag na ang mga magulang niya ngayon. Pero heto at nagagawa nilang tiisin si Rafael. Hindi na ako sumagot dahil baka maputol pa ang saya niya kapag pinag-usapan namin ng parents niya. Binalingan naman niya si Miss Rose. Thank you, Rose. Ipapahatid na kita kay Larry. Okay, sir. Congratulations po ulit. Sagot ng babae na may inabot ulit sa kanya mga documents saka tumalikod kasama si Larry. Pagkatapos ay nakangisi na siyang bumaling sa akin. Let's go upstairs. Let's celebrate. Makahulugan niyang sabi. Nahihiya akong napatingin sa paligid dahil baka marinig siya nila Aning Neng. Mabuti na lang noon ay busy na sila na naghahanda ng hapunan namin. Inabot ni Rafael ang kamay ko at magkasabay na kaming nagtungo sa kwarto. Siya nga pala, Lolo Miguel invited us. Casual na sabi niya habang kumukuha ng damit sa cabinet. Inabot niya sa akin ang isang card at tiningnan ko naman ang nakasulat doon. Imbitasyon iyon para sa 60-year wedding anniversary ni Lolo Miguel at Lola Elena. Nag-aalalang sinulyapan ko siya. Hindi ko alam, Rafael. Baka gulo lang ang mangyari kapag pumunta ako dito. I know. I told Lolo. Baka hindi tayo maka-attend. What? Bakit hindi ka pupunta? Ako lang naman ang hindi nila tanggap kaya pumunta ka dapat. Sagot ko. Napansin kong nag-iba ang mga mata niya. Naging malungkot iyon habang nakamasid sa akin. Angela, I promise, I'll fix everything. Anya. Naniniwala naman ako sa'yo. Pero iyang anniversary ni na Lolo, kailangan mong umattend. Nakakaya kay Lolo kapag wala ka doon. Paliwanag ko. Alright, pag-iisipan ko. Sagot niya. But now, that Lolo and Lola doesn't hate you. Mabuti kung ganun, pero nahihiya pa rin ako sa kanila. Isa pa, sigurado nga doon sa party sina Tita Maricel at ang parents mo. Worse, baka dumating pa doon si Oliver at Lucy. Lalo magkakagulo.
Tiningnan ko si Rafael na nakamasid pa rin sa akin. I doubt kung pupunta si Oliver. I'm trying to reach him pero isa man sa amin ay hindi na niya kinakausap. Sagot niya bago tuluyang pumasok sa banyo para mag-shower. Habang nakaupo ako sa sofa at naghihintay kay Rafael ay saka ko lang napansin ang cellphone ko. Dinampot ko iyon at napansin ko ang ilang missed call mula sa unregistered number. Hindi ko na namalayan dahil nadala ko sa usapan namin ni Rafael kanina. Kinakabahang tiningnan ko iyon kung may message ba at baka emergency ang tawag. Habang hawak ko ang cellphone ay saktong tumatawag ulit ang numero kaya sinagot ko agad iyon. Hello? How are you coping up with the situation, my dear Angela? Nanginig ako at nanuyo ang lalamunan pagkarinig ko sa boses ni Oliver sa kabilang linya. Ibang-iba iyon sa Oliver na nakilala ko. Oliver, please, ayusin natin. I heard your husband is about to lose Melania and his family hates him. Putol niya sa sinasabi ko. Hindi ko magawang makasagot. Bakit ba parang nakakatakot ang bawat salita niya? At alam niya lahat na nangyayari sa amin. Bakit hindi mo na lang siya iwan? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Hindi ka matatanggap ng pamilya niya. Hindi ka magiging masaya. Alalahanin mo noon, masaya tayo kahit tayong dalawa lang. Iba noon, Oliver. Asan ka ba? Pag-usapan natin ng maayos to. Ayoko na ng gulo. Pakiusap ko. Bakit? Sasama ka na ba sa akin? Sinabi ko naman sa'yo noon pa na iwanan mo na yung asawa mo. Kailan mo ba gusto? Itatakas kita kay Rafael. You don't have to see him or his family anymore. Oliver, nagkakamali ka. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. What do you mean? Tanong niya na bakas ulit ang galit. Anong pag-uusapan natin at kung hindi ka din naman sasama sa akin? Oliver, tama na. Please. Pagod na ako sa panggugulo mo. Nagtagumpay ka na. Galit na sa akin ang pamilya ninyo. Ano pa ba? Umaasa ako na maawa man lang siya sa akin. Hindi pa ako nagtatagumpay, Angela. Hindi ko pa nakikitang bumagsak si Rafael na yon. Isa pa, ang kailangan ko ay sumama ka sa akin. Ang simple lang naman ang sinasabi ko, di ba? Mariin akong napapikit. Gusto ko nang ibaba ang tawag pero hindi ko magawa. Baka kapag nakiusap ako sa kanya, ay makinig siya sa akin. Pero mukhang sarado na ang isip niya at kakaiba ang galit niya maging kay Rafael. Paano ko ba nagawa ito sa kanila? Oliver, minahal naman kita noon, di ba? Hindi kita niloko. Pero nung iniwan mo ako, nakilala ko si Rafael. So ako ang sinisisi mo? Sinisisi mo ako dyan sa kalandian mo? Galit na tanong niya sa akin. No, ipinapaliwanag ko lang sa'yo ang nangyari. Mali ang iniisip mong niloko kita at pinagplanuhan ka namin. Nabuntis ako at hindi ko sinasadyang mahalin si Rafael. Lahat naman iyon nangyari noong hiwalay na tayo. You don't have to explain. Tanggap ko ang nangyari. Bigla ay kalmadong sagot niya sa kabilang linya. Nagtataka na ako sa paiba-ibang tono niya. Bumalik ka lang sa akin tulad ng dati. Iwanan mo na si Rafael. Dagdag niya. Napapikit ako. Paano ko ba ipapaliwanag sa kanyang hindi na pwede? Ayaw mo? Galit na tanong niya nang hindi ako sumagot. Sumagot ka, Angela. Galit na sigaw niya. Oliver, hindi pwede. Kung hindi ka mapupunta sa akin, mabuti pang huwag ka na ring mapakinabangan ni Rafael. Sigaw niya. Nanuyo ang lalamunan ko sa narinig at nangatog maging ang aking tuhod. Oliver, anong... Tarantadong babae ka? Mabuti pang mamatay ka na lang. Ako mismo ang papatay sa'yo kapag nakita kita. Para akong sinukmuraan sa narinig. Nanginig ang mga kamay ko at nabitawan ang cellphone na hawak. Siya namang paglabas ni Rafael mula sa CR at agad siyang napatingin sa akin nang bumagsak ang cellphone ko sa sahig. Nagtatakang lumapit siya sa akin. Hey, are you okay? Namumutla ka? Nag-aalala niyang tanong. Dinampot niya ang cellphone at tiningnan iyon. What happened? Hindi ko na namalayan na umiiyak na pala ako.
Hindi ko alam kung dahil ba to sa takot o sa galit. Hindi ako makapaniwala na mas gusto niya akong mamatay na lang. Hinila ako ni Rafael at niyakap. Sa pagitan ng pag-iyak ay kwento ko sa kanya ang mga sinabi ni Oliver. Narinig ko ang mahina niyang pagmumura. "Block that number, Angela. Next time, kapag siya ang tumatawag ay wag mo na siyang kausapin. Ako ang makikipag-usap sa kanya." Utos niya. Pinunasan niya ang mga luha ko habang banayad na hinahaplos ang likod ko. Gusto ko nang sukuan si Oliver. Paano ba namin maaayos ang sitwasyon kung ang hirap niyang kausapin, kung puno ng galit ang puso niya? Seryoso ba siyang gusto na lang niya akong mamatay? Nanginig ako sa naisip. Hindi ako makapaniwala na ang dating lalaking pinagkakatiwalaan ko ng lahat at ipinaglaban ay masasabi ang lahat ng iyon. "Don't worry, hindi ko hahayaang makalapit siya sa'yo." Alo sa akin ni Rafael. Dahil doon ay nabawasan ang takot ko. Kanina lang ay masaya kami dahil hindi binawi kay Rafael ang milenya. Pero ngayon ay panibagong alalahanin na naman ang hatid ng mga banta ni Oliver. May pag-asa pa kayang maalis ang galit sa puso niya? I started receiving threats from Oliver, mga tawag at messages. Nagsisimula iyon sa mga pakiusap. Gusto daw niyang bumalik kami sa dati. At habang tumatagal, ay mauuwi iyon sa galit. Kalimitan sa mga messages niya ay puro pagbumura at pagbabanta sa akin. Hindi ko na iyon binabasa, pero kahit ganoon ay apektado pa rin ako. Iba't ibang number ang ginagamit niya. Sa tuwing ibablock ko, ang nauna niyang ginamit na pantawag sa akin. Dumating kami sa punto na kailangan kong gumamit ng ibang number. Hindi ko na lang sinabi kina nanay ang dahilan at mga banta ni Oliver. Matanda na sila at ayaw kong dagdagan na naman ang pag-aalala nila sa akin. Ramdam ko ang galit ni Rafael at gusto niyang kausapin si Tita Maricel, pero ako na rin ang pumigil sa kanya. Galit sila sa akin at malabong panigan nila ako kahit pa nga labis na stress ang dulot ng mga mensahe ni Oliver. "Are you sure you'll be okay here?" Tanong sa akin ni Rafael. Natuon sa kanya ang aking mga mata at di ko maiwasang mapangiti pagkakita sa kanya. He was wearing a formal suit at napakagwapo niyang tingnan. Patungo siya sa anniversary ni na Lolo Miguel. Sa huli ay nakumbinsi ko din siyang umattend kahit hindi pa ako kasama. Kahit papaano ay nakadarama ako ng lungkot, pero pilit ko iyong itinago. Dati ay ang pamilya pa niya ang bumibisita sa amin o kaya ay tinatawagan kami para bisitahin sila. Ngayon, hindi ko na magawang sumama sa mga okasyon. Labis siguro nila akong kinamumuhian. "Oo naman, ayos lang ako dito. Sige na at baka mahuli ka pa. Sigurado akong hinahanap ka na ni Lola Elena. Pakisabi mo na lang sa kanila ang pagbati ko." Sagot ko. Nilapitan ko siya at inayos ang necktie na suot. Pagtunghay ko sa kanya ay nakangiti na siya habang nakamasid sa akin. "Bakit ka nakangiti dyan?" Bigla tuloy akong na-conscious sa hitsura ko dahil ang pogi niya talaga ngayon. "Kung ako ang masusunod ay dito na lang ako," aniya. Mahina akong tumawa. "Ano ka ba? Take this chance to be with your family. Sigurado akong hindi nila magugustuhan kung hindi ka darating doon. Isa pa, palagi na tayo magkasama dito." Sagot ko. Oo nga, at palagi kami magkasama. Pero simula nung huli nilang meeting ni Lolo Miguel, ay tambak lalo ang trabaho niya. Ako na ang naaawa at nag-aalala sa kulusugan niya. Dahil madalas ay madaling araw na siyang natutulog. Hinuli niya ang kamay ko at marahang hinagkan iyon. His action make my heart beat faster. "I'm sorry, Angela. I do not want this situation. Ayaw sana kitang iwan dito. Konting tiis na lang. I'm sure darating naman ang time na maiintindihan ni na Mom and Dad." Malungkot akong napangiti. Ilang beses kong sinubukang kausapin ang mga magulang niya pero hindi ako nagtagumpay. I've attempted to reach out to them but I guess I've hurt them a lot. Wala akong natanggap na sagot buhat sa kanila. "Hindi mo kailangan mag-sorry. Ang totoo nga ay nagpapasalamat ako sa'yo.
Dahil nandyan ka pa rin para sa akin, hindi mo ako sinukuan. I'm not willing to lose you, Angela. Hinagka niya ako sa labi saka nagpaalam. I have to go. Stay here. Nandyan naman si Larry. Natigil ang pagsasalita niya dahil napapitlag ako sa pagtunog ng cellphone ko. Lately, sa tuwing may darating na tawag sa akin, ay kinakabahan ako. Alam ko na naman na imposibleng matawagan pa ako ni Oliver ulit dahil nagpalit na ako ng number na tanging si Rafael at pamilya ko at ilang katrabaho ko lang ang may alam. He was watching me with concern in his face. Alam kong sa nagdaang araw ay nauuwi na sa galit ang damdamin niya kay Oliver. Gusto na niyang mag-file ng kaso sa pinsan, kundi lang sa eskandalong posibleng maging dulot noon sa buong pamilya. Sigurado akong pagpepiestahan kami ng media at ayaw kong mangyari iyon. Gusto ko pa ring protektahan ng pamilya niya. Kahit ayaw nila sa akin, pamilya ko na rin silang maituturing. At ang kasiraan ng isa ay alam kong dudungi sa pangalan naming lahat. Malaki din ang tsansa na lalo ako magkakaroon ng samaan ng loob kay Rafael at kay Tita Maricel. Kaya hanggat maaari ay gusto kong sarilinin na lang namin ang problema kay Oliver. Answer it, it might be important. Aniya, habang hawak pa rin ako. Sinagot ko ang tawag at si Ate Vicky iyon na ipinaalam sa akin ang pagsisimula ng pagpapatayo ng bahay namin doon sa probinsya. Nang matapos ang usapan namin, ay nagtaka pa ako dahil naroon pa rin si Rafael at hindi pa umaalis. Bakit hindi ka pa umaalis? Baka malate ka na. Parang napapagod siyang naupo sa tabi ko. Ilang saglit siyang tahimik na nag-iisip saka nagsalita. Angela, I was thinking of talking to Lolo Miguel and to my parents. Sasabihin ko sa kanila ang ginagawa ni Oliver sa'yo. What? Ako naman ang nagpanik sa narinig. Rafael, huwag. Hayaan na lang natin. Nakikita kong naaapektuhan ka ni Oliver. Do you want me to tolerate his behavior? Tolerating him seems wrong to me. Hindi ko hahayaan na lang na nakikita kang takot na takot dahil sa kanya. Look at you now. Alam kong apektado ka na. Hindi biro ang ginagawa niya. He is threatening you at hindi ako mapapanatag. Rafael, please, huwag na. Kasalanan ko naman. Will you stop saying it's all your fault? Hindi na bata si Oliver at alam niyang mali ang ginagawa niya. Wala siyang karapatang bantaan ka. Kung papanigan siya ng pamilya ko, ay handa akong putulin ang ugnayan namin. Sagot niya. Hindi pwede. Hindi ko papayagan yon. Malaking gulo na naman ito. Kung ako ang tatanungin, ay gusto ko na lang manahimik. Tama lang na magtiis ako at pakiramdam ko ay wala akong karapatang magreklamo. Ako ang nagdala sa sarili ko sa ganitong sitwasyon. Rafael, magagalit lang sila. Please, huwag mo nang sabihin sa kanila. Takot na pakiusap ko. Inabot ko ang kamay niya at narinig ko ang marahas niyang paghugot ng hininga. Tila maging sa akin ay naiinis na siya. Mariin siyang pumikit at nang tingnan niya ulit ako, ay kalmado na siya. It's impossible to be calm at this point, Angela. Huwag mo akong pigilang ipagtanggol ka. Let me handle this. Sa tono niya, ay alam kong pinal na ang desisyon niya. I'll get going dahil late na ako. I'll be back. Aniya, at humakbang na palabas ang kwarto namin. Natatakot ako. Bahagyang gumagaral-gal ang boses ko na siyang ikinatigil niya. Muli niya akong nilapitan at ikinulong sa bisig niya. Totoo naman na natatakot ako. Hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Hindi ko kayang panoorin na makipagkagulo siya sa sariling pamilya dahil sa akin. Kaya nga kahit papaano, pinipilit kong maisalba niya ang relasyon sa mga magulang niya. Kahit na hindi nila ako tanggapin, basta lang hindi nila talikuran si Rafael. Wala siyang kasalanan para siya ang mag-suffer dahil sa pagkakamali ko noon. Hiyang-hiya na ako sa iyo, Rafael. Mahinang anas ko. How many times do I have to tell you? Stop worrying about me. Kaya ko ang sarili ko, Angela. Gusto lang kitang protektahan. On what cause? Ang pamilya mo? Mabuti pang tumahimik na lang tayo. It was Oliver's fault. Alam ko makikinig sila sa akin. They need to know.
para alam nila ang ginagawa ni Oliver. Angela, dapat lang nasabihin natin sa kanila ito dahil pamilya natin sila. Tama naman siya. Ang kaso, alam kong galit sila sa akin. Natatakot ako na baka ako pa ang sisihin nila kung bakit nagkakaganoon si Oliver. Ganun pa man, mukhang buo na ang desisyon ni Rafael. Tumango ako, pinunasan ang luha at alam kong wala na akong magagawa para pigilan siya. Hinagka niya ako sa noo, saka tuluyang lumabas ng kwarto. May kakaibang kaba sa dibdib ko habang pinagmamasdan siyang paalis. Paano kaya tatanggapin ng pamilya niya ang lahat ng sasabihin ni Rafael? Nagtungo ako sa kama at nahiga. Pinagmasdan ko ang cellphone sa tabi. Ngayong wala si Rafael, saka ako nababalot ng takot. Seryoso ba si Oliver sa banta niya? Bakit labis ang pinagbago niya? Si Lucy, nasan siya? Alam ba niya ang ginagawa ng asawa niya? Kay daming tanong sa isipan na hindi ko kayang hanapan ng sagot. Naramdaman ko na ang pagpitik ng ulo ko sa kaiisip. Ilang oras na lumipas at gustuhin ko mang matulog ay hindi naman ako dalawin ng antok. Malamang ay hintayin ko na lang si Rafael na makabalik. Lalo pa akong kinabahan nang marinig na naman ang pagtunog ng cellphone ko kung saan nakalagay ang dati kong number. Sinulyapan ko iyon at unknown number na naman ang tumatawag. Napalunok ako habang nakatitig na naman sa numero ng screen. Alam kong mahigpit ang bilin ni Rafael na huwag nang sagutin kapag may tumawag na ibang number sa akin. Pero paano naman kung emergency ito? Akmang sasagutin ko na ang tawag nang mawala iyon. Kasunod niyon ay ang isang text message. Ate Angela, si Krista to. Kinuha ko ang number mo sa cellphone ni Kuya Rafael. Can I talk to you? Napakunot ako ng noo. Anong meron? Bakit ako ang gustong makausap ni Krista?